Meron akong isi-share sa inyong kwento ngayong gabi na 'to 'no, mga salon owner. Kung bakit nga ba hindi kami nakipaglaban sa pababaan ng presyo sa aming salon business. Yo, what's up? Magandang gabi mga salon owner. Kumusta kayo diyan? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur, isang salon owner na hindi marunong sa kahit anong services. Wala tayong alam dyan. Pero ngayon meron na tayong 5 branches. Ang Zell Salon pang malakasang salon ng Mindanao syempre. At ngayong gabi na to, pag-uusapan natin ang price war. No? Ang price war, yung mga digmaan, yung mga labanan sa mga presyo. Kasi yan yung nakikita kong isang dahilan kaya malulugi o babagsak yung salon industry natin. Kwento ko na lang sa inyo para magka-idea kayo. Noong mga 2017, mga ganyan, 2016, naging bahagi kami ng isang salon dito sa Mindanao. Naging part kami ng kanilang negosyo. Kami yung nag-manage ng kanilang salon dito sa Mindanao. At matagal-tagal din mula nung 2016 hanggang 2021. Okay naman yung palakad namin sa salon. O, meron nga kaming 3 branches dati. Pero meron kaming problemang napansin. Meron kaming problemang na-discover. Alam nyo sa salon, ganito yung setupan yan kasi naka-commission based kami. Imagine niyo na lang, may mga hairstylist kami na mga matatagal na, syempre. Yung iba, mga 3 years, 5 years, 10 years, so matagal na. Pero meron akong isang problema na nakita. No? Na nakita doon. Unang-una, dati kasi, dahil nag-start pa yung company na yon, lagi kaming may promo, lagi kaming may mga discount, at isa sa problema namin, mababa yung presyo namin. So, ganito yung nangyari. Ako kasi, minsan, nandun ako sa salon kasi may trabaho man ako dati. Pero noong 2017, nag-business naman ako, di ba? So, habang nandun ako sa salon, pasyal-pasyal ako doon, may customer pumasok. So, ganito yung senaryo. Yung customer is mahaba yung buhok. No, mahaba yung buhok niya, tapos makapal, tapos bulky. O, bulky kung tawagin, no? Tapos kulot pa. O, ganyan yung senaryo. Tapos, eto yung mga naririnig kong mga bulong-bulungan o mga usap-usapan ng mga hairstylist namin dun sa may likuran. Pre, ay tawagan nila eh. Pre, customer pre, sa'yo yan. Kasi may per decking kami o per rolling. O, ganyan yung setupan namin. Paglabas doon nung sa hairstylist, ay, ayoko dyan. Ayaw niyang tanggapin, no? Parang hindi niya gusto yung customer, no? Magtutulakan sila. Hindi, pre, sa'yo yan eh, kasi ikaw yung nauna. Sasabihin naman nung isa, hindi, ikaw na muna dyan, parang ayaw nila doon sa client. Para sa akin, customer yun, pera yun, bakit umayaw sila? So, dito ko napapansin, tinanong ko yung asawa ko, kasi siya yung nag-manage doon. Bakit ba sila nagtutulak-tulakan dyan sa customer? Pera na yan eh. So, yun, sabi ng asawa ko, hindi kasi by rotation tayo. Tapos, yung unang pumasok, naka-early promo or naka-discount or merong mga promo, di ba, mga morning. So, ngayon, yung presyo niyan is mababa. Mababa. So, dati kasi, yung pagkakaalala ko lang, hindi ako sure ngayon ha, yung presyohan namin dati is below 1,000, mga 799, mga 899. Tapos pag nag-promo, bababa pa yan ng 499 o mga ganyan, di ba? Ngayon, nagtutulakan sila. Sabi ko, magkano ba kitain nila kung yun yung kukunin nila? Sabi niya, kung 40-60, 40% nun sa tauhan, sa 500 is 200. O ganun siya kababa. Tapos titirahin yan ng matagal, syempre.
3 oras, or magka-problema pa, 4 na oras kadalasan. So, yung problemang yan, dyan ko na-realize na mali ito, no? Mali ito. Kaya, ang solusyon ko noon, nag-offer ako sa kanya ng bundle, ng packages, no? 2 services, 3 services, 1,000 or 1,500. Mawala lang yung promo na mababa. Yung 50% mawala lang yun, no? Kasi, kung i-50% off mo pa siya or discount or promo, mas lalong liliit yung presyo. Kung halimbawa yung presyo niya is 1,000 tapos naka-discount ka pa, 500 na lang. Tapos kung 40% sa kanila niyan is 200. At ikaw naman na owner, kung 60% sa'yo niyan is 300. Ngayon, kakaltasan mo yan ng kuryente, ng junior assistant, ng cashier, ng renta, at kung ano-ano pang expenses sa salon. Kaya, nung nag-start kami ng aming salon business, no, noong 2021, lagi ko nang iniisip yan, kung paano ko maitaas o maiangat ng konti yung presyo. Kasi nagsarili na kami noon, no? Pero yung presyo namin noon is halos-halos ganun pa din. 599, 699, tapos mag-promo pa kami. Kaya, sabi ko, hindi pwedeng ganito, no? Pag dito natin to, no? Pag dito, eto yung sinunod natin, eto yung ginaya natin na presyuhan, maaapektuhan ang buong industriya. Bakit naman kasi? Maraming magtatayo ng salon o maraming mga hairstylist na mag-start ng salon. Tapos yung presyo nila is same na same lang din sa presyo ng mga boss nila dati. Yung mga 599, 499, dalawa 1,000, o mga ganon for 399, merong mga ganyan. 'Di ba? Kaya, sabi ko, problema to. Ito yung papatay sa salon industry. Kasi, pag merong isa na salon or 10 or 100 na same yung presyo nila, 499, 500, magiging problema sa industriya. Kasi, yung mga customer, nasasanay na sila na mas mura dito, mas mura dyan, tatanungin pa niyan. Ito, experience namin. Kasi nagtaas kami, di ba? Hindi na kami 599. Dati is nagiging 1,000 kami, pinaka-below namin, minimum. Tapos tatanungin kami, sir, ma'am, bakit ang taas nyo? Dito sa tapat nyo, 400 lang sila, 499 lang sila. Bakit dun sa kabila? Sabi ko, hayaan nyo na lang sila kasi kailangan maging iba tayo. Iba yung presyo natin. Hindi tayo pwede makiparehas sa iba kasi magiging mababa na yung make-up mo, magiging mura na yung services mo, no? Parang wala siyang karespeto sa salon industry. Kaya dito sa salon namin, unti-unti kaming umakyat, no? Unti-unti kaming tumaas. Mula kami ng 599, papunta kaming 1,000, 1,500 at ngayon nag-2,000 na kami. At balak ko pa siyang iangat. Kasi, alam nyo, isipin nyo rin to, mga salon owner, no, na mga nanonood ngayon. Yung mga tauhan natin, no, ilang taon na yan sa salon services, no? 5 years, 10 years, yung iba 20 years. Tapos yung presyo nyo, napakababa. No, napakababa. Kawawa yung pagod nila, yung effort nila, yung experience nila at yung galing nila. No? Kaya, naman, Diyos ko naman, taasan din natin ng konti. No? Hindi lang ang makabenepisyo nito, ang hairstylist, pati din yung owner. Kasi isipin mo, kung 3,000 ang rebanding nyo, di ba? Nating lahat ha, hindi lang 3 or 10. Basta ako gusto ko mas mataas pa dyan. Tapos, 40-60 yung hatian. Pag 40 is 1 to yung sa tauhan. Ang laki, di ba? Ang laki. Ang laki din ang para sa'yo. At magagamit natin yan pang reinvest sa ating negosyo. Kaya, etong price war na to,
kailangan natin tong maayos. Kailangan natin tong masolusyonan, no? Alam nyo ba, ito, singit ko na lang din. Alam nyo ba, hindi nyo ba napapansin na yung mga malalaking fast food, yung malalaking negosyo, yung mga Jollibee, yung mga McDo, yung mga Mang Inasal, yung mga Chowking, hindi nyo ba napapansin na halos same-same lang sila ng presyo? Same-same lang sila. Yung medyo yung iba mas mataas, pero kadalasan walang mababa. Meron silang SRP, suggested retail price nila, na meron kasi yan silang mga grupo. Grupo sila na nagtutulungan para hindi bababa yung presyo ng kanilang paninda. Kasi pag isipin mo, pag yung Jollibee nagiging 100, lahat ng mga taong mga masa doon na sa Jollibee, di ba? Tapos yung ibang brand naman is mahal, 200 or 150 or 250. So magkakaproblema. At alam nyo ba kung sinong matatalo dyan sa dalawang yan? Kung magbababa din ang presyo ang Jollibee or kahit alin sa kanila, sila din. At kung hindi nyo napapansin, marami sa supermarket, tingnan nyo na lang, sabon, sample natin. Magkaiba-iba yung brand, magkaiba-iba yung pangalan. Pero hindi nyo napapansin, yung presyo nila is merong suggested retail price. Merong SRP na parang eto lang yung minimum nila. Wala nang bababa pa. Kasi nga may grupo sila. Nagtutulungan sila. At sa usapang grupo, syempre meron din tayong grupo. Salon Business Owners PH. At ang problema natin dyan, ang kalaban natin dito, alam nyo, masisira ang salon industry or malulugi ang salon business dahil sa price war. No? Yan yung pinakalaban natin. Kaya kung isa kang seryosong salon owner na gusto ring tumulong, mapataas natin ang industriya. Hindi naman lahat, no? Alam ko hindi lahat sang-ayon dito kasi maraming sabi, paano kami? Bahala na kayo dyan, wala na akong pakay dyan. Ang gusto ko lang, yung mga matatagal na sa industriya pero mababa pa rin yung presyo. Basta ako, seryoso ako, naniniwala ako na pag tayo mga owners magtulungan, isipin nyo na lang, sa grupo natin meron na tayong 5,000 members. 1,000 salon owners lang dyan or 500 na salon owners na makipagtulungan para yung presyo natin merong SRP, Suggested Retail Price. Napakalaking tulong na yan sa ating industriya. At syempre, matutulungan din natin yung mga tauhan natin, yung hairstylist natin, yung nail tech natin, yung assistant. At unti-unting magbago ang salon industry, no? Mawawala na yung parang ukay-ukay na lang, no? Na ang daming, wala naman akong against sa mga naka-promo, no? Pero sana tingnan din natin kung anong epekto ng ginagawa natin na mga ganyang discount, napakababa. So, sa kanila na yon. Pero ako, kahit sasama kayo o hindi, naniniwala ako na aayusin to. Maayos to, no? Maayos to. May mga salon owner din na may ganitong adhikain at naniniwala ako dyan. Kaya, tulungan tayo mga salon owners. Pasok kayo sa ating grupo. At share nyo na rin to sa mga kaibigan nyo, mga salon owners din, mga kaibigan nyo or mga kakilala nyo na hindi tayo dapat magkalaban. Maging magkakampi tayo. At pasok kayo doon at tulungan tayo, share kayo ng iyong kwento, ng istorya, comment ka na din, at magbigay ka ng tips o idea para sa ibang mga bagwang salon owners. So yan lang, magandang gabi. At gaano man kahirap yung salon business, salon industry, no? Mga mababa yung presyo ng iba, nakipagpatayan sa price war, nakipaglaban. Naniniwala pa rin ako na hanapin mo yung positive side ng buhay. Kung ano mang nangyari sa business mo ngayon, no? Nilayasan ka ng tauhan, no? Umalis yung tinraining mo, tapos ninakawan ka. Hanapin mo ang positive dyan na side na kung mahina yung sistema, kailangan ma-improve, at kung mga dami mong back job, kailangan ma-train mo pa yung tauhan mo. Yan lang, stay positive tayo at choose positive. Bye! Hilingan natin, trabaho tayo at
price war. Solusyonan natin yan. Magtulungan tayo. Tayo.